Ito guys, no, may bagong balita ito si Pulong Duterte, no, tungkol dito kay Duterte o sa kanyang tatay. Alam nyo ba na etong si Duterte ay ayaw pa palang umuwi ng Pilipinas? Alam nyo ba kung bakit? No? Sinabi niya dito kay Pulong na ayaw niyang umuwi muna ng Pilipinas kung sakali nga ito'y makalaya o pansamantalang palayain o manalo siya sa kaso. Syempre, uuwi siya, di ba? Ayaw pala ni Duterte na umuwi muna habang nakaupo pa ito si PBBM. Bakit kaya ayaw pang umuwi ni Duterte kung ito'y si PBBM ay nakaupo pa? So, tingnan natin, no, yung balita ngayon, no. So, ayon dito sa News Blast, ito yung balita, no. Ayan. Hindi uuwi hanggat nandyan siya. Mas gugustuhin pa umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na manatili muna sa dahig o sa kulungan, no, ng Netherlands habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa din ang nasa pwesto ayon kay Davao 1st District Representative, no, Paulo Duterte. So ayon din dito sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Kong Pulong na batid niyang hindi lang ang kanilang pamilya ang nananalangin na makauwi na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Dahil ito din aniya ang panawagan ng milyon-milyon na kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. So alam naman natin, madaming rally, simula nung nahuli si Tatay Digong, ang daming talagang nagbuhos ng suporta dito kay Tatay Digong. Simula nung makulong to at arestuhin, no, ng ICC, ng ating kapulisan at dalhin dyan sa dahig, Netherlands, no. Ayon din dito, kasunod nito, nanawagan din ang mambabatas sa kapwa, sa mga kapwa Pilipino at sa militar. Kung sa tingin nyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. Kung matatanda ninyo, may isang AFP Colonel, no? Major Colonel, Lieutenant Colonel, no? Yan, na nagbawi o nag-withdraw ng kanyang support kay PBBM tapos tinanggal sa pwesto, 'di ba? May isang nanindigan talaga ng sundalo sa AFP, no? Dahil nga sa nangyayari dito sa ating bansa. So eto, tingnan natin kung anong masasabi dito ng mga tao, no, dito sa sinabi ni Pulong. So ayon dito sa mga iba't iba kasi mga dito guys, comment, no, yung reaction ng mga netizen. Yung iba ayaw pauwiin si Duterte, yung iba gusto mabulok si Duterte sa kulungan, yung iba gusto nang mategi si Duterte, yung iba ayaw nang makita si Duterte, ayaw na patapakin sa Pilipinas. Eto, basahin natin. Tingnan natin kung lamang nga ba ang nagmamahal dito kay Duterte o hindi, no? No choice to stay there na lang. Ayan, negative agad, di ba? May choice pa ba sila? Endgame na ni Digong till the end. Dahil ayaw ni PRRD na magkagulo ang mga tao sa Maynila, katahimikan at gusto niya ng question palagi ang kalaban. Ayan, so pagkakagulo yata pagka umuwi si Tatay Digong, no? Para namang may pagpipilian pa, wala naman choice. Sa ngayon, wala ang choice, no? Kasi nakakulong siya, hindi pa naman siya makakauwi. Panibagong gimmick na naman. Yan. Akala mo naman makakauwi. Oh? Iba, negative, no? Sabi naman sa inyo, hindi na makakauwi. Crimes against humanity yung kaso niya, eh. Kesa hoda, addict, o hindi yung tinodas nila sa drug war is still a human being kahit ay sugarcoat nila yung term na drug war murder pa din ang lalabas. Sabihin natin nagkasala nga si Duterte pagdating dyan sa patayan na yan, no? Sino ba yung kanyang mga pinatay? Diba? Hindi ba yung mga adik, mga halangang kaluluwa, yung mga nanggagahasa, yung mga
mamamatay tao na nagulong na sa adik, pinapatay yung kanilang mga anak, asawa, ginagahasa, di ba? Sa tingin nyo, gugustuhin kaya ni Duterte na mabuhay pa yung mga yan at magkagat ng lagim dito sa bansang Pilipinas? Baka isang araw, ikaw na mismo ang maging biktima kung hindi niya yan pinatahimik. Kung may kasalanan man si Duterte na naging ligtas ang bansa natin dahil sa kanya kapalit yung mga taong wala ng karapatang mabuhay sa mundo dahil nga sa pinaggagawa nila na sila din naman ang may kasalanan kung bakit nahantong sila sa ganong sitwasyon, di ba? Kanya-kanya naman tayo ng opinion, di ba? Hindi naman lahat ng tao against kay Duterte. Hindi lahat ng tao ay gusto si Duterte. 'Di ba? Lahat ay nakinabang, maging ayaw mo man kay Duterte o gusto mo si Duterte. Nakinabang ang lahat ng Pilipino sa kanyang ginawa na ngayon na nga ay yan na nga pinagdudusahan niya, 'di ba? Yan na ang ang kanyang parusa sa ginawa niyang katahimikan, kaligtasan dito sa ating lugar, no? Mas maigi pa nga na ganun na lang kasi safe ang anak mo na uuwi. Hindi ka mangangamba sa gabi. Hindi ka kakabahan na mahablutan o manakawan kahit saang dako. 'Di ba? Yan yung hindi nakikita ng ilan na mas gusto pa nila kagat yung adik. Hindi sila ligtas. 50-50 ang kanilang kaligtasan. 'Di ba? Mas maigi pa nga nung kapanahunan ni Duterte ay kahit papano naging tahimik ang bansa natin. Naging takot, natakot ang lahat ng mga adik, ang lahat ng mga nagbebenta at gumagamit ng mga illegal na gamot, di ba? Hindi yun nakita ng mga tao. Dahil ang gusto nilang makita ay kung paano mabulok si Duterte sa kulungan na kanyang pinagsisisihan na ngayon na ikinulong siya at tila nga talagang nakakalungkot isipin na wala talagang dumadagaw dyan kaya Duterte kundi kanyang pamilya lang. At ito pa, no, hindi nyo makikita kung anong kalagayan ngayon ni Duterte. Tanging pamilya niya lang yung nakakakita at nakakaintindi sa kanya, di ba? Baka nga yung mga yan, nag-uusap-usap na yan. Bakit mo pa kasi ginawang ligtas ang bansa natin? Bakit mo pa kasi binawasan ng mga adik, di ba? Yan tuloy ang napaga mo. Baka yan nga ang mismong kanilang usap-usapan o baka posible na pinagsisisihan ng kanilang mga pamilya o anak na gumawa pa to ng ikabubuti yung sa ating bayan itong si Duterte. Talagang nakakalungkot lang na kapag gumawa ka na mabuti, ganito pa din yung kagagabasan mo. Yun yung tinatawag na gumawa ka ng masama para mapabuti ang isang bayan, no? Comment kayo guys kung nakaabot kayo sa video natin, ano masasabi nyo? Comment down below at kung nakaabot kayo sa ating video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga next pa nating mga video.